May sunog ba? Oo. Ang bihira naman magbibigyan ako ng clue, sunog pala. Na naman? Flash Report. Flash Report! Nandiyan yata sa yung Q-sheet lakay. Nasunog na yung Q-sheet ko. Wala rito. Ayan, update sa sunog mula kay Tina Nolasco. Ito ba yung dyan sa Pandakan? Alamin natin lakay. Yun pa rin ba yun? Or iba? Asa na? Asa na yung Q-sheet mo? Ayan, Nasa iyo okay. daw lakay. Ayun, sabi ko sa aba ha? Abay nako, baka malapit kina Boy Kape ito. Sina Rica Gutierrez sa Pandakan, ha? Ito yala talaka yung ano pa rin. Sa Residencias de Manila, Building 1, Pandakan, Maynila. Ano update sa sunog, Tina Nolasco? Ayan, gumana na ba yung sprinkler? Ayan, o sprinkler sa langit. Ayan, RS number 9, Tina Nolasco, please come in. Lakay, Sister Al, para out na, naapula na ang sunog na sumiklab dito sa Residentials de Manila Building 1, Jesus Street, Pandakan, Maynila. At aabot sa 25 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Ayon kay Barangay 830 Zone 90 Chairman Efren Medina, nasa 25 unit ang nasunog sa ika-4 na padapag ng gusali at inaalam pa nila ang eksaktong bilang ng mga individual na naapektuhan. Paliwanag ni Medina, walang elevator ang gusali kaya maraming unit owner ang pinaupahan o pinatirhan sa kanilang kaanak ang kanilang unit. Loft-type din niya ito at gawa sa plywood ang masisame kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ligtas namang nailikas sa mga rescuer ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department ang isang person with disability o PWD mula sa nasunog na gusali. Sa ngayon, sa lobby ng adjustment building ng Building 7 at 8 muna sumilong ang ilang mga pamilya na naapektuhan ng sunog habang ang iba ay pansamantalang tutuloy sa basketball court ng Barangay 830 sa ilalim ng Mabini Bridge. Pakinggan natin si Kapitan Medina. Kapitan. Ang evacuation nila ng RD1 na naapektuhan ay sa basketball court ng South Nagtahan sa ilalim ng Mabini Bridge. Pero ngayon, pasamantala, habang nag-recover pa dahil hindi nakayanan ng mga pamilya, nandito sa may lobby ng adjacent building RD1. Lakay, Sister L, kaugnay nga ng nangyaring sunog, inirekomenda rin ni Kapitan Medina ang suspension ng klase sa morning shift ng Carlos P. Garcia High School. Dito rin yan sa Pandakan, Maynila, para bigyang daan ang mga bumbero at emergency vehicle na rumispende sa sunog. Pero mamaya raw tanghaling shift o ngayong evening shift ay ibabalik na o may pasok na ang mga estudyante. Kaugnay naman ang sinasabi niyong sprinkler, Sister L at Nakay. Nilinaw sa DZRH ni Manila Fire District Fire Senior Superintendent Eddie Tanawan, bagamat tumanggi itong humarap sa kamera, na gumana umano ang sprinkler at fire alarm ng gusali. Taliwas itong sa sinabi ng ilang residente na naapektuhan nitong sunog. Patuloy pa si Sir L at Lakay ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa tunay na sanhi ng sunog. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming